Yo, what's up mga ka-Prime? Welcome to another video. Mga ka-Prime, grabe, mainit naman ang balita sa mundo ng Asian basketball at siguradong may kinalaman ito sa magiging landas ng Gilas Pilipinas sa mga susunod na laban. Isipin nyo to, isang import na minsang kinatatakutan, isang guard na sinasabing kayang manggulo sa sistema ng Gilas, isang pangalan na matagal nang binabanggit kapag pinag-uusapan ng posibleng Gilas killer. Ayun, fired daw sa Taiwan. Ang dahilan, humina raw ang laro, hindi na daw consistent at hindi na raw swak sa sistema ng kanyang kupunan. Kaya ngayon, ang tanong ng maraming fans, bad sign ba ito para sa Gilas? Legit ba talaga ang dahilan ng pagkatanggal niya? O may mas lalim pang kwento sa likod nito? At hindi lang yan mga kabasketball, sa kabilang banda may good news din. Dahil kakaibang update tong call kay Kai Sotto, may special game day at may matibay na indikasyon na posibleng bumukas ang isang college basketball hood para sa kanya. Kaya siguradihin tapusin nyo ito dahil sulit ang pag-uusapan natin ngayon. Kung gusto mo sa mga ganitong content, mag-iwan ng like, share at subscribe at huwag na din kalimutan i-hit yung notification bell below para hindi ka mahuhuli sa mga balita na katulad nito. Tara, simulan na natin. Unahin muna natin ang pinakamainit na issue ngayon, si Ryan Boatright. Isang top level guard na kilala sa scoreability, meron siyang leadership sa loob ng court at pagiging clutch crucial moments ay natanggal umano sa kanyang kupunan na national team ng Taiwan. Ayon sa lumabas na reports, hindi raw naging consistent ang laro niya recently games niya. Bumaba ang shooting efficiency, hindi raw niya na-meet ang expectation ng coaching staff. Sa madaling salita, hindi na raw siya akma sa sistema ng team. Pero ito na ngayon ang malaking tanong. Bad sign ba ito para sa Gilas Pilipinas? Tignan natin to sa iba't ibang anggulo. Bad perspective. Kung titignan mo sa surface level, kapag ang isang player na mataas ang expectation ay biglang bumababa ang performance, posibleng indikasyon yan na may decline, may adjustment issue, o nahihirapan sa mas structured na basketball. At sa international play, ang ganitong weakness ay pwedeng ma-expose. Neutral reality. Pero ito ang madalas na nakakalimutan ng marami. Isa ang club basketball sa national team basketball. Sa club, may imports quota, may system na built para sa buong season, at minsan, disposable ang players kapag hindi nag-click. Sa national team naman, mas malinaw ang rule, mas mataas ang pride, at mas intense ang motivation. Punta naman tayo sa good side mga ka-pride. At eto pa, kapag ang isang player ay na-fire, dalawa lang posibleng mangyari. Tuluyang mawala sa focus, o mas lalo pang gigil na bumawi. At historically, maraming imports ang mas delikado kapag may pinapatunayan. So kapag Gilas ang kaharap, expect high motivation, expect aggressive play, expect prove them wrong mentality. Kaya tandaan, hindi sa Taiwan, automatic hindi kontra Gila. Hindi ganyan gumagana ang basketball. Punta naman tayo sa tunay na epekto sa Gilas. Ngayon, ano ba talaga ang epekto nito sa Gilas Pilipinas? Psychological advantage? Pwede. Alam ng Gilas na hindi unstoppable ang kalaban. Confidence booster sa fans? Definitely mga ka-Prime. Mas kampante ang publiko kapag naririnig ang ganitong balita. Guarantee ba na madali ang laban? Siyempre hindi. Dahil kapag national team ang pag-uusapan, ibang energy, ibang pride, ibang level ng intensity. Lalo na kapag kalaban ng Pilipinas, isang bansang kilala sa physical defense, mabilis na transition at sobrang passionate na crowd. Kaya kung itatanong, bad sign ba ito sa Gilas? Ang pinakatamang sagot, una dyan, hindi automatic. Pangalawa dyan, interesting development. Pangatlo, something to monitor. At panghuli, pero hindi pa dapat minamaliit. Punta naman tayo sa good news mga ka-Prime. Kai Sotto update. Ngayon punta naman tayo sa masayang balita. May lumalabas ngayon na impormasyon tungkol sa isang special game para kay Kai Sotto. Isa tong event, appearance o performance window na posibleng magbukas ng malaking oportunidad para sa kanya. Mas exciting pa rito, mas malakas at credible indication na open si Kai sa college basketball roof. Meaning, hindi pa sarado ang posibilidad na pumasok siya sa NCAA system o maglaro siya sa isang highly structured college program. At bakit malaga to? Dahil ang college roof ay may sistemado, mas matindi ang fundamentals, mas nakakahasa ang basketball IQ, mas consistent ang competition. Ito yung klaseng development na hindi lang pang highlight, kundi pang long-term growth. Ano ang resulta? Mas complete na Kai Sotto, mas handa sa international play, mas malaking tulong sa Gilas Pilipinas. So, recap tayo mga ka-Prime. Boatright fired sa Taiwan, hindi automatic na downfall ng kalaban, pero malaking conversation starter at isang bagay na dapat bantayan. Kai Sotto
update, very positive, future-centered, at magandang senyales para Philippine basketball. Pero ngayon, kayo naman ang tatanungin ko. Treat pa rin ba si Bruce Wright kahit fired na sa Taiwan? Gusto nyo bang makita si Kai sa college basketball system? Sa tingin nyo ba, good move to para sa future niya at ng Gilas? Comment nyo sa baba ang opinion mo mga ka-prime. Babasahin ko yan isa-isa. At kung nagustuhan nyo ang breakdown na ito, i-like, i-share at subscribe para lagi kayong updated sa mundo ng Gilas at Philippine basketball. This is Prime Sports. Mabuhay ang Gilas Pilipinas!